nasira yung casing. Anyari dyan, ma? Nag-crack yung casing, oh. Nag-crack yung casing, guys. Hindi na siya Pakita mo, pakita mo. Yun pala. Sira. Ano masabi mo nasira yung ano mo? Ha? Nasira yung iPad case. Ano gagawin ko? Nasira na. Lakasan mo, bunganga mo. Anong gagawin ko? Nasira na. Hindi ko naman alam na ganyan yan. Yan pala pag ginagamit. Nakatingala na lang siya ng ganun. Kaya hindi na pala siya matukla pa ano. Teka, wag ka gagalaw. Yan, yan. Ge. Nasira nga. Hindi ko na matikwas ng pagganon kasi nag-crack na siya. Tsaka ito, yung crack sa likod. Hindi ko malaman kung bakit na-crack yan. Ngayon ko lang na-discover. Guys, in a past few days, sa tingin ko, kaya nasira yan. Di yata napansin ni mama, guys. Kasi nga, hindi niya naman yata tinitinan. Ako kasi guys, nung natulog ako, tapos, nagising ako dahil basta nagising ako one time, mga alas 4 pa yata yun, pero inaantok pa ako. Nakita ko siya guys, yung iPad ni mama, nasa tabi ko, nakadagan, yung yung binti ko guys. Kaya yun, sa tingin ko, ayun yung dahilan, kaya nag-crack yung likod ng iPad ni mama, tsaka, or nahulog siya sa gilid ng kama namin guys. Kasi nga, yung sa gilid ng kama namin doon, meron siyang meron siyang pagitan guys. Ito siya guys, pakita ko sa inyo guys. Dito guys, dyan. Yang sa pagitan na yan, dyan nahulog yung yung case, di ba? Andito yung paa ko. Ay, yung binti ko. Pagka tagilid ko, dito yung iPad. Diyan. Like parang may hanggang dito yung iPad. Tapos ang pagtagilid ko, nahulog yung iPad dito. Yun. Tapos ang tapos yung guys, like parang magkaugnay dun sa may nag-crack dun sa baba. Ay, dun sa iPad case. So, sa tingin ko, ako nakasira nun guys. So, ayun, nagsabi ako ng totoo kumpara sa magsinungaling ako, di ba guys? Tama! Yun lang guys, paalam! Ayan, so ayan po si mama guys. Inaayos niya, like parang tinatry niya ang kanyang best para maayos. Di ba ma? Pag papalitan mo siya ng casing, ganun din yun. Masisira yung motor. Yun siya guys. So parang disappointed si mama guys sa nangyari. Ginagawa niya po ang kanyang best para maayos lang. Aba! Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Wala tayong upload ng 2 days. Sorry for that. But anyway, for today's video, meron tayong banggang blessing and good news na i-share ko din sa inyo ngayon sa ating vlog. Pero bago muna yan, meron tayo ditong mang-inasal. Kasi ito ang aming dinner today. Favorite namin to. Ay, sorry. Kunin mo nga, tanggalin mo, bes. Ayan, tumutulo eh. So anyway, ito yung dinner namin today, mang-inasal, para bongga na. And ngayon, i-share ko sa inyo yung good news natin. Actually, good news siya para kay William. And we are so happy ni Mama sa pwede niyang mangyari sa kanyang future. So, i-share namin yan sa inyo ngayon. Gusto mo ba ikaw mag-share yan? Ikaw na. Kasi Kaso achievement. half good news, half bad news. Bakit? Wala mang bad news dun Ang mahal-mahal. Wait lang nga, di pa nga nasasabi. Ay, di ba ba? Unahan mo Siyempre, nga. dapat i-manifest muna natin yung good news bago ang mga bad and negative energy. Dapat nga bad news muna bago good news, di ba? Gagi, hindi talaga. Paano nila malalaman kung bad news sa unahin mo?
At saka dapat hindi natin ini-entertain ang mga bad news at negative vibes. Para hindi siya ma-embody and hindi siya ma-manifest, di ba? So, ngayon, gusto ko ikaw mag-share sa kanila yan. Ikaw na nga ni. Ikaw na, kasi achievement mo yun. Or si mama na lang Si mama na lang. Ma, dito ka ma. Bilis. Kwento mo. Ikaw magkwento Nung ma. Thursday, Story di time, pa ako pinayagan. story time mo sa kanila. Kung ano nga ba ang achievement ni William for today's video. Waka mo tong mic. Lagyan mo ng energy kwento mo Mag-good Ay, news ito, yan. From the start muna, yung from the very start. Doon umpisa. Wait lang. Mga konti. Balong ko yun. Grabe ko mga... May mic dito. Mano na? Si mama. Ang ginawa mo? Nagsutay ko. Nung umpisa, Friday ba yun, Doy? Thursday. Thursday, nagpaalam siya sa akin nga may salihan daw siyang, ano tawag yun, yung ano ba yun? Try out. Try out na basketball sa PBL. Hindi NBL. INBL pala. Tapos ngayon, hindi ko siya pinayagan kasi, siyempre, hindi ko talaga siya pinayagan. Tapos namilit siya. Sabi niya, sige na ma, magta-try out lang ako kung sakasakali. Itong try out na to, para Singapore ito. Asian. Tapos ngayon, nag-try out siya. Alas 8 ang try out siya ng gabi. Tapos kinakabahan na ako kasi hindi pa siya nakauwi. Sabi, tinawagan ko yung service niya kung nasaan siya. Sabi niya, may laro daw siya sa, Silang. Tapos pagdating niya, sabi ko, saan ka galing? Sabi niya, nag-try out ako ma. Try out para saan? Sabi niya, para para sa mga nag-hire sila mga 13 years old pababa maging player sa Singapore. Tapos sabi ko, sa sunod, mag-message ka sa akin kung saan ka magpunta kasi hindi mo mababayaran yung pag-alala ko sa'yo kasi gabi na. Tapos, kinabukasan ulit ngayon, sabi naman niya, ma, may try out uli ako doon sa Silang. Ang layo, sa Bulihan, Silang. First time ako nakarating doon. Ang layo-layo talaga. Malapit na sa GMA. Tapos sinamahan ko siya. Nag-try out nga sila kanina. Tapos yun na yun. Pinakita ng head coach niya sa aming mga parents yung value na expenses sa amin. So basically guys, si William ay nakuha sa kanyang basketball tryout na gaganapin sa Singapore. So ang atake niya is international player siya. Siya ay under 13 guys. Under 13 yon. So nag-tryout siya doon as big man. So si William guys, 13 pa lang siya. Magta-13 o 13? 13. Magpo-14 na. Magpo-14. So, pwede pa naman daw kasi sa October pa yung birthday niya. So, gaganapin yun this August. So, anong masasabi mo? Are you happy sa kanyang achievement? Ang una, sabi nila, siyempre happy ako kasi opportunity na niya yun. Tapos Hindi mo kanina, ako pinayagan eh. pinayagan na rin kita kasi gusto mo eh. Sinamahan nga kita kanina eh. Tapos kanina, tinawag kaming mga parents ng head coach nila. Hindi lang ikaw yung parents doon, may iba din. Marami. Yung mga mostly anak, apo. Tapos, in-explain nila sa amin yung expenses. Lahat na gulantang. Kasi ang lahat-lahat na magasto, sobra 40,000, sabi ko. So later, papakita ko sa inyo guys yung paper. Akala ko naman talaga libre. Tapos ngayon, sabi nila, maghanap sila ng sponsor nga sasagot doon sa maging expenses ng mga player. Kasi 12 lang ako kunin eh. May final pa sila, may announcement pa mamaya kung sino ang pasok doon sa top 5, tapos hanggang top 12. Yun lang. Tsaka
malaki-laki rin yun hindi kayang isolder namin yun. Ako, hindi ko kaya isolder kasi siyempre wala na akong income. Paano ko magawa yun? Buti kong may trabaho ako kahit papaano may maiambag, wala eh. So, ayun. Pero pwede yun maging open para sa mga ang tawag dito para kay William sa mga ibang pwede kasi siyang mahugot pag nagustuhan siya. Kasi 13 years old, sobrang laki ni William, guys. Tingnan mo, mas matangkad yan sa akin, sa Tapos, personal. Yung papasok kami ng court, mayroong dalawang mama doon nakatayo sa gilid. Ang haba. Nauna siyang lumakad eh, nakasunod ako sa kanya. Sabi niya, wow, ang laki naman ito. Sabi niya, tinanong siya nga, boy, ilang taon ka na? Lumingon naman siya, 13 po. Anong kinakain mo? Bakit sobra kang tangkad? Kumakain ka yata ng guma ah. So, basically, parang sure na makukuha na si William kasi siya lang yung big man doon. Hindi naman sure na sure. Depende sa ano yan. Sa... Pero I mean, kung yung position niya, walang nag-try out, di sure nga nakuha siya doon. Yun na nga, sabi nga ni tatay ni Bidal, Parang kumbaga for ano na lang, formality na lang yung announcement for sa kanya. mamaya, may formality announcement kung sino ang... So ayun ang sino good news babalik. natin. So bongga, baka dyan na mag-start and si William na mag-ahon sa amin sa kahirapan. What do you think? Ano bad news mo yun? Bad news? Ano ba bad news? Sabihin mo. Yung sabi mo may good news and bad news, ano yun? Ikaw talaga ang nagsabing may bad news. Hindi, ang ano lang doon, kasi doon tayo magkatalo sa gastusin. Hindi naman bad news yun. Pero kung makahanap sila coach ng mag-sponsor, kasi hingi sila ng tulong sa Government. government ng Cavite. Gentry, sakasakali na mabigyan. Pero ganun pa rin, kung halimbawa sagutin nila yung kalahati doon sa amount, kasi 100,000 may git yun eh, sa dosing estudyante, sa dosing bata. Di halimbawa, sagutin nila yung 300,000, whatever. Mayroon pang 100,000 na paghati-hatian nila yun. So anyway, update ko kayo later after namin kumain. Papakita ko sa inyo yung paper ni William. So tapos na kaming kumain. So papakita ko sa inyo. So ito yung paper no pinag-try out ni William. It's NBL Pilipinas Youth South Cavite. So we are pleased to inform you that your child has been selected as one of the 12 official delegates of Yam, hindi ka nakasama sa pipilian. Sure ka nang kasama. Kasi may ganito ka eh. At saka nakalagay yun, selected as one of the 12 official delegates of Team Cavite. Ata. Sure na nga, ayan nakalagay eh. At saka hindi ka nila bibigyan ng ganito kung hindi ka papasok. Representing the Philippines in the Singapore Youth Invitational Basketball Tournament on August 14 to 18. Dito ka, kinikilig ka pa eh. So, includes ang kalaban nila China, Japan, Thailand, Malaysia, Spain, Indonesia, and Serbia. Wow! Parang taga-Serbia! Tapos, as we prepare for the opportunity, so nakalagay dito yung mga estimated expenses per delegate nila. So, nakalagay na estimated cost is 40,000. Pero, yun nga, sabi naman is manghihingi daw ng sponsor dito sa LGU sa Cavite. So, ayun. Pero malalaman pa, siguro, for sure, meron silang kailangan na ambagan. Pero we'll see. Pero maganda kasing opportunity yun sa mga bagets. So, malay mo, makuha ka sa mga ano. Ngayon ka na rich. Grabe ka. So, anong nafe-feel mo? Are you happy sa salt mo? Aba, syempre, masaya ako. Alanganin namang hindi. Napakalaking opportunity niyan. So, gusto mo din talaga makapaglaro dito, if ever. Kasi sa ibang bansa yan eh. So, paano yung mga the moves mo? Aba, makikita mo na lang kung sasama ka. Oh. So, sabi ko kasi kay William noong una, mag-volleyball siya. Kaso ayoko. Ayaw niya. Pero sa basketball, guys, tingnan niyo naman, mas matang... Ang laki ko na ha! Ang laki ko ng bading! Tingnan niyo na lang si William, tingnan mo, sobrang liit niya. Ay, sobrang liit. Sobrang laki niya. Sa 13 years old niyang edad, kaya niyang makipagsabayan doon. Kahit mga taga-ibang bansa. Pero for sure, matatangkad din yung mga yun. Pero, as player ng Pilipinas, pili ko makukuha na to sa UAAP to eh. So, anong mafe-feel mo sa na to, sa blessing na yan sa iyo ngayon? Super thankful, syempre.
Lalo mo dapat sipagan. Yung sa ano, yung iba nga na hindi nakuha sa tryout, nagsisipag, paano ba kaya yung mga nakuha? Kailangan magsipag palalo, di ba? Para lumakas. So, ayun. At pinagsasabay ni varsity din kasi siya sa school niya. Paano ba nalaman yung tryout na yan? In-invite ako na ano, isa akong kakampi sa varsity rin. Ah, kasi big man as big man. Oh. So, kayo guys, pwede niyong invite si William. Ah, batak ko. As ano siya, guest player. So anyway, ayun, let's see and share ko din sa inyo. Pakita mo sa camera. So actually, si William pala, wala kasi siyang passport. Pero ano, ikaw na. So pero wala siya kasi siyang passports, guys. Passports. Wala siyang passport, pero kanina pag-uwi nila after ng tryout, nagpa-schedule na siya sa DFA. As in, pag-uwi niya, nagpa-schedule na siya sa DFA para makakuha siya ng passport. And syempre, sa August na nga yung alis nila. No? Isang buwan kasi ang releasing ng mga passport mostly. So, sa 16 is nagpa-schedule na siya ng kanyang appointment sa DFA. Paano po di umabot yun? Sabi ko nga sa'yo, dapat priority. Ano? After niya mapicturan. Akala ko isang buwan eh. So, ayun, hopefully, siguro, pag natuloy or pag nagkaroon na siya, tuloy na talaga tong liga na to, manonood tayo ng laro. Tapos after ng gala, Singapore. So, yun na yung chance. Kasi actually, nung last, nung madami pa tayong datong, gusto ko talaga mag-out of the country kaming tatlo nila mama. Kasi si William wala siyang passport. Kasi nga yung nanay niya nasa ibang bansa, yung tatay niya nasa solar eclipse. And nasaan man yung tatay niya. So, syempre pag kukuha kasi ng mga ganyan, kailangan yung legitimate mother and father niya yung mag-asikaso. Hindi naman pwedeng si mama. Pero, paano yung requirements mo pala? Nag-request ka ng letter sa nanay mo, gano'n? Nilagay ko doon illegitimate kasi nga kung sino daw kuha. Kasi lola mo. Hindi, paano mo na? Ewan ko sa'yo, ikaw nag-fill up nun. Bakit? Ewan ko. Illegitimate, Pero ayun yung we'll see, basta pupunta sila sa DFA sa 16, pero baka sumabay din ako kasi kailangan kong i-renew yung passport ko para if ever, ayan, makasama tayo dun sa manonood tayo dun sa liga niya. Kaming dalawa ni mom. So we need to fight the poverty. So ayun, I'm so excited and happy kay Williams. At least meron siyang mga sariling goals na gusto niyang i-achieve. Saan mo gustong maglaro pagka-college? College? Sa ano? UAP? Ayaw sa'yo? Saan? US. US! Ayaw niya ng UAP. Gusto niya yung parang big dream. NBA. NBA gusto niya. Ikaw si Bronny James. Ikaw si James Yap. Oo, lang ganon. So, ayun, let's see. Actually, kanina nagpunta sila Ubaga, nag-grab sila. Sana pala, nag-rent na lang ako ng car. Pakita mo, ganon no. Ay, ito pala guys. Ayan yung paper niya. Screenshot nyo na lang, basahin nyo. Baka kasi sabi nyo, ini-MM ko lang kayo eh. So, ayun. I'm so happy. May tournament fee kasi sila na 7,000. Tapos yung airfare, approximate daw nilang presyo is 15K. Tapos hotel nila per person, 7,600. Food allowance, 10,500. 50 pesos a day. Singaporean dollars, anong pesos? Ay, basta yun. Kaya ako naging 40,000. Ang mahirap, ang mahal lang dito kasi is yung airfare talaga. Pero we'll see. Well, nakapag-orient naman na sila and sana matuloy talaga ang laro nila. Wow. Ayusin mo naman! Diba? So, manonood sila ng liga dito sa subdivision namin.
So, ako muna mag-isa dito. So, anyway, yun lang naman. Share ko lang sa inyo yung blessing ni William and achievement niya today. So, bangga na. So, yan. Basta yan. Bangga na. Anyway, hindi pala natuloy ang ating house blessing today. Actually, hindi today. Tomorrow, linggo. Hindi siya natuloy kasi hindi available yung priest. And may mga nakita din akong comment, bakit ba mag-house blessing? Hindi niya naman yung sariling bahay. Bakit guys? Hindi ba kami pwede magpa-blessing pag sa ibang bahay? Bayo, syempre gusto din namin ma-feel blessed. Kahit Amoy utot! Put... Labao! Okay ka? Nasakto pa sa pananalita mo, kala ko bibig mo. Nakatapat pa naman yung electric fan sa patay. Impacta kang bata ka, baho ng utot mo, manok lang namang kinain mo. So, ayun nga, hindi nga natuloy kasi wala din available na priest. And nagpapa-bless kami kasi we want to feel blessed. Kasi matagal din kami mag-stay dito. Siguro, 1 year yung sure na mag-stay kami dito. So, ayun. Kaya gusto namin pa-bless. And pa-thank you nga din namin yun sa mga nag-help sa amin, no? Tumulong nung naglipat kami dito. So, abangan nyo, pupunta ang mga Impacta sister ko. So, ayun lang naman. So, dito ko na-end yung vlog ko, guys. Thank you so much for watching. Sobrang simple ng vlog natin today. Share ko lang sa inyo yung achievement ni William. And, pasensya na. Wala tayong vlog ng 2 days. Hopefully, mamaya pupunta ako kay Madam Ivan. Pagluluto ako sila ng carbonara. So, abangan yan sa vlog ko tomorrow. So, anyway guys, ito ko na-end yung vlog ko. Don't forget to like and share this video. Kung na-enjoy itong video na to, huwag niyo kalimutan mag-like at share sa video na to. And thank you so much sa lahat ng mga fairy godmothers. I love you all so much. And sa mga sumusupport pag nagla-live kami, magaling lang taga kayo pag chismis. Ang taas ng views ng live pag chismis. So, ayun, manood nga, minsan nagla-live kami, minsan mostly madaling araw and umaga. So, abangan nyo yan. So, thank you so much yun sa mga hindi nag-skip ng ads and sa mga sumusupport and sa mga naghanap talaga ng mga vlog namin everyday. So, ayun. I love you all so much. Hanggang sa muli. Paalam!